May itatanong po ako sa inyo. Gaano kadalas kayong pumunta sa inyong kusina para kumuha ng pampalasa o merienda? Alam nyo ba na sa bawat bukas nyo ng cupboard at sa bawat budbud nyo ng pampalasa, maaring may kasama na kayong lason na unti-unting pumapatay sa inyong kidney? Marami sa inyo ang nagtatanong, Doc, bakit ang dami ng nagdadialysis na yon? Totoo, ang ilan nga dyan ay wala pang 30 anyos. May CKD stage 3 na. Nakakagulat, di ba? Nay, Tay, hindi po yan nagkataon lang. Sa bidyong ito, ilalantad ko ang 4 na nakatagong toxins na paborito nating gamitin, lalo na nating mga Pilipino na mahilig sa masarap. Pag-uusapan natin ang mga pagkaing akala nyo ay healthy, ang mga gamot na akala nyo ay makakatulong, at ang isang toxic combo na nagpapabilis sa pag-shutdown ng inyong katawan. Pero wag po kayong mag-alala, hindi pa huli ang lahat. Bago matapos ang bidyong ito, ituturo ko ang mga simpleng hakbang para protektahan ang inyong bato habang maaga pa. Kaya Nay, Tay, bago tayo magumpisa, i-comment nyo muna sa baba. Protektahan ang kidney para malaman ko kung sino ang seryosong magbago ng habit na yung araw. Handa na ba kayo? Tara, pasukin natin ang inyong kusina. Tatalakayin muna natin ang kinatawag na number 1 toxic food combo. Nay, Tay, simulan natin sa pinakamapanganib na kombinasyon sa inyong hapagkainan. Ito ang tinatawag nating toxic food combo, ang pagsasama ng mataas na asukal at refined carbohydrates. Isipin niyo po ang inyong paboritong kape na puno ng asukal na sinasabayan ng mainit na pandesal o kaya ay maraming kanin tuwing tanghalian. Para sa ating panlasa, ito ay langit. Pero para sa inyong kidney, ito ay simula ng kalbaryo. Bakit ito delikado? Ganito po ang paliwanag niyan. Kapag kumakain tayo ng combo na ito, tumataas ng mabilis ang ating blood sugar. Ang asukal sa dugo ay parang glue o pandikit. Kapag dumaan ito sa maliliit na ugat ng inyong kidney, nagagasgas at nababara ang mga filter nyo. Sa medisina, tinatawag itong glycation. Isipin nyo ang isang salaan ng kape. Kapag binuhusan nyo ito ng malagkit na syrup, hindi na makakaagos ang tubig. Ganyan po ang nangyayari sa inyong bato. Hindi na siya makapag-filter ng dumi dahil caramelized na ang inyong system. Nay, Tay, hindi lang ito tungkol sa cake o chocolate. Ang hidden sugar ay nasa 3-in-1 coffee nyo, nasa ketchup na sausawan, at nasa sobrang dami ng kanin. Ang kidney nyo po ang sumasalo ng lahat ng stress na dulot ng sobrang asukal na ito. Kapag tumagal, ang asukal na ito ang nagiging sanhi ng diabetes. At alam nyo ba? Halos kalahati ng mga nagdadialysis ngayon ay dahil sa komplikasyon ng diabetes sa bato. Kaya Nay, Tay, ang unang gintong gabay ko sa inyo ngayong araw, dahan-dahan po tayo sa puting combo. Kung hindi kayang tanggalin ang kanin, bawasan ang dami. Kung mahilig sa matamis, subukan ang natural na tamis ng prutas imbes na asukal sa kape. Hindi ko po kayo gustong gutumin. Gusto ko lang na ang kinakain nyo ay nagbibigay ng buhay, hindi nagpapahirap sa inyong gato. Sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang mga gamot na akala nyo ay lunas, pero lason pala sa kidney. Ang lihim na panganib ng painkillers. Nay, Tay, aminin po natin. Kapag sumasakit ang tuhod dahil sa rayuma, o kaya naman ay kumikirot ang likod pagkatapos maglinis ng bahay, ano ang unang ginagawa natin? Takbo agad sa butika o sa sari-sari store para bumili ng pain reliever. Di po ba? Yung mga gamot na gaya ng mefenamic acid, ibuprofen o naproxen. Ang tawag po namin dyan ay NSAIDs. Napakagaling nilang mag-alis ng sakit. Pero alam nyo ba ang ginagawa niyan sa likod ng inyong mga bato? Isipin nyo po ito. Ang inyong kidney ay parang isang harden na kailangan ng tuloy-tuloy na agos ng tubig para mabuhay. Ang tubig na yan ay ang inyong dugo. Ngayon, itong mga NSAIDs, kapag nasobrahan o naging habit na ang pag-inom, para silang gripo na biglang sumasara. Sinasakal nila ang daloy ng dugo papunta sa inyong kidney. Kapag walang dugong dumadaloy, ang mga maliliit na filter ng bato ay unti-unting namamatay dahil hindi sila makahinga. Ang tawag po namin dyan ay ischemia. Parang inatake sa puso, pero sa bato nangyayari. Ang nakakatakot dito, Tay, ay hindi nyo mararamdaman na nasasaktan na ang kidney nyo habang iniinom nyo ang gamot. Akala nyo okay lang kasi nawala yung sakit ng rayuma.
Pero ang totoo, bawat tableta na iniinom nyo ng walang gabay ng doktor ay parang unti-unting pukpok sa inyong kidney. Lalo na kung kayo ay may edad na 50 pataas o kung kayo ay may maintenance na sa high blood o diabetes. Doble o triple po ang panganib. Naitay, hindi ko naman po sinasabing bawal na bawal ang gamot. Pero pakiusap po ng inyong doktor, huwag po tayong mag-self-medicate. Kung kailangan talagang uminom, siguraduhing may go-ahead ng inyong physician at uminom ng maraming tubig para matulungan ang kidney na ilabas ang toxins. Pero mas mainam, itanong nyo sa amin, Doc, may alternatibo ba na hindi masisira ang kidney ko? Ang layunin natin dito sa Gintong Gabay ay mawala ang sakit ng katawan nyo nang hindi naman nadadamay ang inyong buhay. Sandali lang po. Alam nyo ba na may isang habit sa umaga na akala nyo ay healthy pero nakakasira pala? Pag-uusapan natin yan ang tagong asin at high blood pressure. Nay, Tay, dumako naman tayo sa isa pang paborito natin sa kusina, ang mga pagkaing pangmabilisan. Yung mga delata, instant noodles, at mga chichirya na madaling ihain. Sasabihin nyo sa akin, Doc, hindi naman maalat ang lasa niyan ah? Pero dito po kayo nagkakamali. Ang tawag po namin dyan ay hidden sodium. Kahit hindi ito kasing alat ng bagoong sa panlasa, punong-puno yan ng sodium na nagsisilbing preservative para hindi agad mapanis ang pagkain. Bakit ba masama ang sobrang asin o sodium sa kidney? Isipin nyo po, ang kidney nyo ay parang isang filter sa gripo. Kapag kumain kayo ng sobrang sodium, hinahatak niyan ang tubig sa inyong dugo. Ang resulta? Dadami ang volume ng dugo sa inyong mga ugat. Parang gripo na binuksan nyo ng todo, pero ang hose ay maliit lang. Tataas ang presyon. At ang kawawang kidney nyo, siya ang sumasalo ng lahat ng pressure na yan. Para kayong nagluluto sa loob ng pressure cooker na walang singawan. Unti-unting napupunit at nasisira ang maliliit na ugat sa loob ng inyong bato. Nay, Tay, i-comment nyo po sa baba kung ano ang paborito ninyong sausawan. Tingnan natin kung safe ba yan para sa inyong kidney. Tay, alam ko po, masarap ang sausawang toyot, kalamansi o kaya yung patis na may sili. Pero Nay, isang kutsara lang po ng toyo, halos kalahati na yan ng kailangang sodium ng katawan nyo sa buong araw. Paano pa kung may kasamang toyo sa almusal at noodles sa merienda? Ang kidney nyo, hindi na nakakapahinga. Pagod na silang mag-filter ng alat. Kaya, wag po kayong magtaka kung bakit kahit may maintenance kayo sa high blood, parang hindi pa rin bumababa ang presyon. Baka po kasi binabahan nyo ng asin ang inyong system. Nay, Tay, hamon ko po sa inyo ngayong linggo. Subukan nating bawasan ang paggamit ng delata at instant products. Gamitin natin ang mga natural na pampalasa sa kusina. Bawang, sibuyas, luya at kalamansi. Mas mabango na, mas ligtas pa sa bato. Tandaan, hindi kailangang maging maalat ang buhay para maging masarap. Sa susunod na segment, pag-uusapan naman natin ang isang habit na akala nyo ay pahinga, pero parusa pala sa inyong kidney. Huwag kayong aalis. Ano ang pagkakaugnay ng sitting disease at ang inyong bato? Nay, Tay, aminin po natin, pagkatapos magluto, maglaba o maglinis ng bahay, masarap talagang maupo sa harap ng TV at manood ng paboritong teleserye, di po ba? O kaya naman ay mag-cellphone ng ilang oras habang nakasandal. Akala natin, nagpapahinga lang tayo. Pero alam nyo ba na ang sobrang pag-upo ay tinatawag ng mga doktor na sitting disease? At ang unang-unang pinahihirapan nito ay ang inyong mga bato. Bakit po konektado ang pag-upo sa kidney? Ganito po yan. Ang inyong dugo ay kailangang tuloy-tuloy ang sirkulasyon para madala ang toxins sa kidney at mailabas ang mga ito sa ihi. Kapag nakaupo tayo ng matagal, bumabagal ang daloy ng dugo, lalo na sa ating binti at balakang. Isipin nyo ang isang kanal. Kapag umaagos ang tubig, malinis ito. Pero kapag huminto ang agos, nag-iipon ng dumi at lason. Ganyan din ang nangyayari sa ating dugo. Ang mga toxins na dapat ay naitatapon na sa kidney, nananatili sa ating system, at unti-unting binabarahan ang mga ugat na nagpapakain sa ating mga organ. Bukod sa sirkulasyon, ang paggalaw ay tumutulong sa pagre-regulate ng inyong asukal o blood sugar. Kapag tayo ay gumagalaw,
Ginagamit ng ating muscles ang asukal bilang enerhiya. Pero kapag laging nakaupo, tumataas ang asukal sa dugo. At gaya ng napag-usapan natin sa segment 1, ang mataas na asukal ang numero 1 kriminal na sumisira sa maliliit na filter ng ating kidney. Kaya ang pag-upo ng matagal ay parang double whammy. Mabagal na ang linis ng dugo, mataas pa ang lason sa loob nito. Nay, Tay, hindi ko naman po sinasabing bawal na maupo. Ang gabay ko po sa inyo, sa bawat isang oras ng pag-upo, subukang tumayo at gumalaw-galaw kahit 5 minuto lang. Maginat-inat, maglakad-lakad sa loob ng sala, o kaya ay gumawa ng sitting leg raises habang nanonood. Napakasimple, pero ito ang magliligtas sa inyong bato mula sa maagang pag-shutdown. Tandaan, motion is lotion para sa ating katawan. O, handa na ba kayong malaman ang huling hakbang para tuluyang mailigtas ang inyong bato? Huwag po kayong kukurap dahil ito na ang pinakamahalagang bahagi ng ating usapan. Kung saan magbibigay tayo ng pag-asa at mga praktikal na alternatibo bago tayo tumuloy sa pinal na paalam. Paano kumakain ng masarap at ligtas? Nay, Tay, alam ko ang iniisip nyo. Doc, kung tatanggalin namin ang asin at paborito naming pampalasa, baka naman tumabang ang buhay namin? Hindi po totoo yan. Ang ating panlasa ay parang muscle na sasanay yan. Sa segment na ito, ituturo ko sa inyo ang gintong timpla. Ang sikreto para maprotektahan ang kidney habang busog ang inyong tiyan. Imbes na bumuhos ng toyo, subukan nating gamitin ang The Power of Aromatics. Ang bawang, sibuyas at luya. Kapag ginisa nyo ng maayos, mas malalim ang lasa niyan kaysa sa anumang maalat na seasoning. Nay, Tay, turuan ko rin kayo ng isang mabilis na check-up sa supermarket. Kapag humawak kayo ng delata, tingnan ang label sa likod. Hanapin ang salitang sodium. Kung ang nakalagay ay higit sa 400 mg bawat serving, ibalik nyo na po yan sa shelf. Masyadong matapang yan para sa inyong bato. Subukan nating lumipat sa mga pagkaing low sodium o mas mainam, yung mga sariwang sangkap. Imbes na tuyo sa umaga, baka pwedeng nilagang itlog at kamatis muna. Mas makulay, mas masustansya, at siguradong hindi pagod ang inyong kidney sa pag-filter. Ang pag-aalaga sa kidney ay hindi pagpaparusa sa sarili. Ito ay pagpili sa mas masustansyang kasarapan. Isipin nyo, bawat beses na pipiliin nyo ang natural na pampalasa, binibigyan nyo ng dagdag na taon ang inyong buhay. Pero bago tayo magtapos, may isa pa akong napakahalagang mensahe, ang paborito kong golden habit na magbubuklod sa lahat ng natutunan natin ngayon. Handa na ba kayo sa ating huling gabay? Ngayon, ituturo ko sa inyo ang tinatawag kong gintong gabay protocol. Nay, Tay, alam ko po na medyo nakakatakot ang mga napag-usapan natin. Pero tandaan nyo po, ang pag-iwas ay laging mas mabuti kaysa sa gamutan. Kaya narito ang inyong gintong gabay protocol para sa malakas na kidney. Una, uminom ng sapat na tubig. Hindi kailangang lunurin ang sarili, basta siguraduhing hindi tuyot ang inyong lalamunan. Pangalawa, maging detective sa kusina. Bawasan ang toyo at patis. Subukan ang kalamansi, luya, at bawang bilang pampalasa. At pangatlo, ang aking paborito, huwag hayaang kalawangin ang katawan. Kahit 10 hanggang 15 minutong lakad lang sa umaga, malaking regalo na yan para sa inyong mga bato. Bakit ko ba ito paulit-ulit na sinasabi sa inyo? Dahil ayaw ko pong makita kayong nakahiga sa hospital bed o nakakabit sa dialysis machine. Ang kidney niyo po ay hindi lang basta organ. Ito ang nagbibigay sa inyo ng lakas para makapaglaro pa sa inyong mga apo, para makapunta pa sa mga family reunion, at para masaksihan pa ang maraming kaarawan. Nay, Tay, ang kalusugan nyo ay hindi lang para sa inyo. Ito ay para sa mga taong nagmamahal sa inyo. Kaya pakiusap, simulan natin ang pagbabago ngayon. Hindi bukas, kundi ngayon. Kung may natutunan po kayo sa videong ito, paki-share naman po ito sa inyong mga kumare at kumpare para sabay-sabay tayong maging malusog. At huwag kalimutang i-comment sa baba kung anong habit ang sisimulan nyo ngayong araw. Babasahin ko po yan.